alam naman natin talaga, historically, ang mga Duterte, duwag. Mula kay Rodrigo Duterte, hindi sinipot. Si Waldy Carbonell, ito si Baste, hindi sinipot. Si General Torre, ito si Sara, tumakbo sa SC last year. Nagkukunwari lang matapang si VP Sara. What is consistent kay VP Sara is she's consistently inconsistent. Ayun na nga, Attorney Jesse, ano pong take nyo? Yun nga, pumunta yung mga abogado ni VP Sara Duterte sa Korte Suprema para nga questionin yung isinasagawang mga pagdinig sa House Committee on Justice. Well, nagpaparinig na syempre yung legal team naman niya. Si Attorney Sheila Sison, Attorney Michael Powa, nag-press con sila. Kapag sinabi ng lawyer ni VP Sara na they perceive the proceedings as unconstitutional, automatic na yon. It doesn't take far for analysts like me or other lawyers to guess that they will file a case before the Supreme Court. Kasi pag sinabi mo unconstitutional tapos hindi ka magfa-file, mukha ka namang katawa-tawa, hindi mo questionin. Sa tingin mo unconstitutional, hindi mo ipapatigil. That's one. Second, may track record na sila. Tumakbo sila sa Supreme Court last year. What will stop them from going to the Supreme Court this year? Nasubukan na nila, nagwagi sila, and I think sa opinion nila is pabor sa kanila ang mga magiging desisyon ng Korte Suprema. Sana hindi. Sana this time magbago. With all due respect to the Supreme Court, they are of course our erudite and well-learned leaders and lawyers na naging justices, pinagkakatiwalaan in interpreting the most fundamental law of the land. But they are still human beings. And we are still in a Republican democracy where it is not only the rule of law. That is the most important. We have to remember, hindi lang po rule of law ang pinaka-importante sa bansang Pilipinas. We also live in a democracy. So ang Supreme Court, because they are not elected, because they are just appointed, they should be mindful of the democratic balance versus the rule of law, versus the Constitution, mandating by law that it is the House that has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Yan ang kagandahan, Sandro, pag may kausap kong abogado. Yung sa pagsasalita pa lamang, may attachment na kaagad. Kahit wala pang dokumento. Kasi yung attachment, nakikita na sa dokumento. Sabi ni Attorney Just, di ba? Alam na natin yung pagsasalita niya, alam na natin ang kasunod. Meaning, meron na attachment kaagad. Anyway. May mga erudite pa. Anyway. Hindi kasi tayo, medyo bata-bata tayo. Of course, baka sabihin ng mga ibang abogado, sino ba tayo para magsabi sa Supreme Court na sana mag-exercise sila ng judicial restraint. Sana i-reject nila itong TRO tsaka petition because undemocratic yan kapag in-strike down ulit ng Supreme Court for the second time itong impeachment, parang wala na, baliwala na yung impeachment. Doon na nga pupunta yung tanong ko, Attorney Jose. Yung sinasabi mong judicial restraint. Doon sa nauna na impeachment last year, no? Lumalabas kasi doon, nagkaroon ng judicial overreach. Ika nga, ano? Ang Supreme Court. And yun ang consensus ng mga law professors, academics, and most experts. Of course, may mga lawyers who disagree with that, but they are the minority. Maliban doon sa judicial overreach na nakita sa Supreme Court, meron pang mga inutos sa Kongreso na ganito dapat ang ginagawa nyo. Kumbaga parang, ano ba yon? Judicial legislation. Dinadagdag sa Constitution yung wala sa Constitution. Correct. That's correct. Possible kaya na mangyari ulit ito? Dapat hindi kasi nga ito namang sinusunod ng House. Si Congresswoman Jervy Luistro is one of the best chairperson ng any committee na napanood ko. This is with all objectivity and without any bias. Kahit syempre lahat naman tayo bilang tao may biases. Pero kapag tinitingnan ko talaga objectively, napakaganda, napakagaling ng pag-handle niya ng committee na yon. And she is following the rules strictly to the letter. Kaya nga tayo mismo, kahit ako, abogado, nakita ko na impeachment ni Erap, nakita ko yung impeachment ni Corona, si Congressman Paulo Marcoleta, di ba, binida niya. 24 years na daw siya sa House. Wala naman daw siyang na-encounter na sufficiency in grounds. Because si Kong Jervy Luistro, dahil sinabi ng Supreme Court sa decision, due process, follow the rules, follow your own rules sa House. Binasa yan ni Kong Jervil, sinusunod niya to the letter
each letter, each paragraph, each rule. So, lahat ng ginagawa nila ngayon by the book. Itong mini trial, tanungin nyo ako later, di ba? That is nonsense. That is a distraction. That is not a good basis to question na unconstitutional yung impeachment sa House because they are following the Supreme Court decision. Ano ba yung utos ng Supreme Court decision? In very short summary, ano yung essence niya? Give due process kahit sa House pa lang. Hindi sa Senate lang ang due process. Kailangan may due process din sa House. So sabi ng House, okay, pakinggan natin si VP Sara, bigyan siya ng opportunity to be heard. Isabina natin yung mga complainants and their affidavits or annexes or their witnesses. Let's give everyone due process. Yung nangyayari ngayon, nakalapat ba yan dun sa kung ano yung inutos ng Supreme Court sa Kongreso? Yung spirito na magbigay ng due process. Kasi ang due process kapag sinimplify mo, it is the opportunity to be heard. So kailangan mapakinggan ka. May akusasyon, mapakinggan ka. Sa fiscal may ganun din, sir. Ang House kasi, it's like a preliminary investigation. Kahit sinong nagkakaso sa fiscal, hindi naman lahat nakasuhan, pero sa mga nakikinig na nakasuhan na, ang fiscal pwede yan magtanong ng additional questions, magbibigay ka ng complaint, magbibigay ka ng counter affidavit, yung inaakusahan, pero hindi lang yan merely filing. Hindi ka lang magpa-file ng complaint or ng counter affidavit. Pwede kang tanungin ng fiscal, dito ka ba talaga nakatira sa address na to? Kasi may legal element yan. Ito ba talagang identity mo? Ito ba talagang inaakusahan mo? Totoo ba yan? Binasa mo ba tong complaint mo? Those are clarificatory questions which can happen in a preliminary investigation, which is what the House wants to do. They don't want to create a trial na magko-cross-examine, this and that, na full-blown trial. Ang gusto nila, clarificatory hearing. Let's call Madriaga because we have to clarify yung affidavit niya. Let's call all of these documents and other witnesses. And VP Sara, if she wants to attend, she can clarify. Then and there, baka ma-dismiss kagad yung kaso. So, yung Supreme Court decision last year requires due process, binibigay lang yun ng House ngayon. Pero iba kasi yung nagiging basa ng kampo nitong Vice President Sara Duterte na, teka muna, para nagtatrial na kayo, dapat initiation lang kayo ng impeachment. Sa Senado natin dapat gawin yung formal trial ng impeachment. And their only basis for that, one of their basis is because tinatawag daw ng chairwoman ni Kong Jervil na mini trial sa mga interview. Yes. Let's take note, sa interview niya yan sinasabi, hindi sa hearing. Anong difference nun? Sa House, never yan sinabi ni Kong Jervil that we are conducting a mini trial. No, ang sinasabi niya lagi, we are conducting a hearing proper. We are conducting a clarificatory hearing. Sa interview, kunwari pupunta sa inyo dito or kahit sino magi-interview, dahil publiko ang nakikinig, layman. 'Di ba? Hindi naman mga abogado, hindi expert, hindi technical. Gusto niya mas maintindihan. So kung may full-blown trial na alam na halos ng lahat, pag nanonood ka ng teleserye, pag nanonood ka ng TV, makikita mo naman yun, yung trial talaga sa loob ng court. So ano ba yung ginagawa naman sa House kung trial lang sa Senate? So si Kong Jervil gumamit siya ng word na mini trial na parang may two sides pa din, magtatanong lang, clarificatory questions. Yun yung gusto niyang iparating. And by the way, I have to clarify, gusto kong sisihin yung totoong dapat sisihin dito eh. Si Sec Llamas, tsaka ako po aamin po ako. Kami pong dalawa nagpauso niyan, yung word na mini trial. Nung research ko, parang kami ang nauna dyan. If may nauna pa, pakisabi na lang sa akin. Baka narinig ng ating kongreso. Kung pinick up nila, it's only because para mas madaling i-discuss in public. So, hindi siya basis. One last point sa akin. Fast forward tayo. Ito bang grupo ni Attorney Torion, meron ba silang tamang personality to stand as petitioner sa Supreme Court? Dahil sabi nila, mga taxpayers kami eh. As I understand, meron palang tamang personality sa tamang kaso na idudulog mo sa Supreme Court. Standing. Magandang tanong yan. Meron ba silang standing to question the impeachment case? No? So, hindi kasi si VP Sara or hindi sina Attorney Sheila Sison, Attorney Michael Powa, legal team ni VP Sara ang nag-file. This is Attorney Torion and Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, among others, no? Parang mga 5 o 8 sila.
Tama ka sir, wala silang personality kasi hindi naman sila ang personal na nai-injure or kine-question sa impeachment. Of course, ang sinasabi nga nila, taxpayer sila, waste of taxpayers money daw ito. But we should remember, kahit po may oil crisis, ang naratibo kasi na gusto nilang iparating, bakit daw nagfo-focus sa impeachment? Meron tayong emergency. Pwede naman po mag-multitasking. Pwede naman po yan pagsabayan. And by the way, to address the oil crisis, sino ang may toka? Presidente. Executive, to execute, to implement, address the oil crisis. Sino may toka sa impeachment? Legislative. So walang kinalaman. And by the way, our legislators also passed bills to grant the president emergency powers na pagsabay. So walang kinalaman yung impeachment dito sa addressing the oil crisis. Kung yun ang basihan nila na it's a waste of taxpayers' money, mahina na argument yun, with all due respect to them. So naniniwala rin kayo na diversionary tactic lang ito? Diversionary tactic kasi, hindi lang diversionary tactic. They want to suppress accountability. When you stop impeachment proceedings, that is the consequence. Because may pananagutan, may question, may hanging question. Pag hindi yan hinayaan tumuloy, wala nang sagot. Anong kasagutan? That is why may People's Court. May movement ngayon na regardless kung matuloy ang impeachment or ipatigil ng Supreme Court or tumaas sa Senate, may parallel proceeding, which is yung civil society, yung mga leftists, yung mga progressives, NGOs, gagawa ng People's Court. Kasi kung hindi na naman yan hahayaan ng Supreme Court na tumuloy, ano pa ang recourse ng taong bayan para makuha talaga yung sagot sa mga katanungan na ngayon still hanging. How can you spend 125 million in 11 days? Saan napunta yung 625 million? By the way, hindi lang 2 million compared to billions or trillions. More than 8 billion ang kine-question dito kay VP Sara in total doon sa articles of impeachment last year. At kung ito yung pagpagbibigyan ng Korte Suprema, hindi pa ito magiging masamang precedent? Kasi nga, darating ang panahon kapag merong opisyal na kine-question o sinampahan ng impeachment complaints, pwedeng kahit sino magpunta sa Supreme Court para sabihin na inaaksayan nyo lang yung taxpayers' money. Taxpayer ako. At the level of the House, no, we should remember ang House members, mga congressmen yan, they are the most connected locally sa kanilang mga constituents. So they're actually very representative. Hindi naman yan gagalaw sa impeachment kung hindi nila rin-represent yung voice of the people sa kanilang district. So, in the future, parang baliwala na yung impeachment. Kung gusto ng mga tao malaman ang tanong, malaman ang sagot sa isang tanong, panagutin ang isang tao. Kung may explanation, di-dismiss naman yan ma-acquit naman yan Pero parang wala nang uusad kung i-grant ng Supreme Court. So, ako, I expect actually, with all due respect to the Supreme Court, I think they will dismiss. I think they will not issue a TRO, hopefully. But of course, they can surprise me because, again, I go back to my original point, the House is just following the Supreme Court's decision. So, there is no reason for the Supreme Court to stop the House because it is the Supreme Court that told the House, follow your rules, give due process, and follow everything to the letter. Worst case scenario, legally and morally. Worst case scenario, well, again, if ipa-TRO, i-void na naman yan ng Supreme Court, then we will have maybe a constitutional crisis. If hindi, if the House will capitulate, then dead letter law ang Article 11. Parang pinawalang bisa na ng Supreme Court ang Article 11 on accountability and the rules on impeachment. Wala nang may impeach. I see a future where the Supreme Court justices or one of them, baka silang kasuhan ng impeachment. Because it is too much, if ever, kapag pinatigil na itong pangalawa, last year, technical, procedural, ngayon, substantive na yan We are in the heart of the issue. We are in the heart of the question. Ano yung heart? Pwede mo bang ipasubpoena itong mga additional documents? Actually, hindi naman siya additional Nanto na siya sa complaint. Gusto lang makita, maklarify ng House members, okay, totoo ba itong lahat na attachments? Totoo ba itong lahat na witnesses? Unfortunately, baka walang maglakas loob kung sakali mga binabanggit ni Attorney Jazz na may kakasuhang impeachment sa mga maestrado ng Korte Suprema. Dito nga lang sa hindi taga Korte Suprema nahihirapan yung pa kayo mga taga Korte Suprema kakasuhan mo. Hindi, tsaka sa dinami-dami ng nangyayari, sa dinami-dami ng mga puntong pinag-uusapan, diba pag ikaw sinabihan ko, kukubuhan ng 100 ko, no? Ano gagawin mo? Diba ipapakita mo yung wallet mo? Wala. Tingnan mo, wala nga akong 100 dito sa wallet ko Kung wala ka talagang ginagawa, bakit hindi mo kayang buksan yung bank accounts mo?
Or paano mo ginastos yung 100? 'Di ba? Ngayon, sabihin nila confidential funds, ibang issue. Malayo yung analogy. Hindi malayo yung analogy. Kasi si Mary Grace Piatos, unusual yung pseudonym. May mga red flags or indicators to say na even yung protocol sa paggastos ng confidential funds, kasi totoo naman, pwede ka naman gumamit ng pseudonym eh. And dapat, normally, hindi talaga dapat natin malaman sino yung tao behind the pseudonym. Pero kapag red flag yan na ano yung ebidensya so far na nakita natin on Mary Grace Piatos? May dalawang pinirmahan si Mary Grace Piatos. Nag-sign siya ng signature. Pero magkaiba yung signature. Pwede ba yun? Isang tao, isang pseudonym, dalawang ibang Magkaiba, signature, tapos merong Kokoy Villamin. 4 ang pinirmahan niya. And yet, ano ba to? Iba-iba din ng signature. Parang ganun. So, merong red flags. And then, yung ibang pangalan, puro food or puro chips, puro pagkain. Parang hindi ganun ng pseudonym ng Miggy Mango. ng mga totoong intelligence agents. Meron bang Piatos, Nova, Oishi, Miggy Mango, parang kaduda-duda yan. Ay, nako. Just in case, ano po bang inaasahan natin? Siyempre, lalo na magkakaroon ng Holy Week break at April 19, mga second week pa ng April or so, yung mga susunod na pagdinig. Maaga talaga nila yan, final yung TRO. Kasi April 14 ang susunod na hearing. Ano ang mangyayari sa April 14? At yan ang tunay na dahilan ba't sila nag-file ng TRO. Ayaw na ayaw nilang mag-testify or marinig si Ramil Madriaga. That is it. Nangangatog si VP Sara dyan. Nangangatog lahat ng kanyang mga kaalyado. Yan ang pinaka-isa sa mga smoking gun, if ever, kasi makikita mo sa affidavit niya, which gusto lang i-clarify or i-confirm ng House. Bakit i-clarify or i-confirm? Kasi nga nasa BJMP eh. So gusto malaman ng House members for themselves, personally, Ramil Madriaga, totoo ba? May ginawa kang affidavit. Sasabihin ng mga DDS, sasabihin ng mga ni Sara, wala naman yan sa evidence. Meron, nandun. Naka-attach na sa impeachment complaint yung affidavit ni Madriaga. The House members just want to confirm kung totoo ba na may affidavit na ganun si Madriaga from the own mouth of Madriaga. Pero takot na takot yan si VP Sara because it is only Madriaga that can provide the missing link. What is the missing link? How the 125 million in confidential funds were spent in 11 days. Nasa affidavit niya yun. And they don't want us to hear that. At connected din po kaya ito doon sa lumabas na Pulse Asia survey na 51% yung nagsasabi na may distrust sa pangalawang Pangulo kay VP Sara Duterte. Ayun nga, 'di ba? Ano 'yon? Groundbreaking yung survey na 'yon kasi nakikita natin kung hindi mo pala pagkakatiwalaan si VP Sara, ang pinakaunang dahilan is because may mga aligasyon o sangkot siya sa corruption. So, sa aking opinion Damocles sword or damned if you do, damned if you don't to kay VP Sara. Kapag hinayaan niya yung impeachment case, syempre, lalong maririnig yung mga akusasyon tungkol sa kanyang pagsangkot sa korupsyon. Pero kung hindi niya ipatuloy, damned if she does then. Kasi, lingering yung question na may aligasyon, hindi mo naman sinasagot. Sabi mo, gusto mo ng bloodbath. Sabi mo, in the proper venue. Ito na ang proper venue. Ito na ang proper time. Nag-antay na tayo ng 1 year. Kailan namin maririnig ang paliwanag? Ang House Justice Committee ay naglabas na ng kanilang statement kaugnay niyang petition sa Korte Suprema. Yeah, mainit-init pa yan, kuya. Hindi daw kayang pigilan ng petition sa Supreme Court ang impeachment proceedings na ginagawa ngayon laban kay Vice President Sara Duterte. So tuloy-tuloy, kuya. Hindi sila matitinag. Unless na maglabas na ng TRO. O anumang utos ang Supreme Court, then irerespeto nila ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Nasa statement that they will respect a TRO? Nandito. Okay. Kasi kung wala, yun nga, pwede kasi magkaroon ng constitutional crisis. So pwedeng gawin na Attorney Jess, pwedeng maggawin ng House Justice Committee, magmatigas kung may TRO man, pwede silang magmatigas at ituloy yung kanilang constitutional duty. Well, of course, I would advise everyone to uphold the rule of law, but as a political analyst, not as a lawyer, in other countries, a constitutional crisis can happen when one branch of the government can ignore the orders. Kasi hindi naman yan may enforce eh. Kunwari, if the Supreme Court says TRO, ano magagawa nila if the House continues to hold a hearing? Okay. So that's political, that's not legal. And I'm not saying the House should not
Okay, obey. Given yung mga argumentong dinala ng Supreme Court, anong possible remedy ng House Justice Committee? Well, the House should answer and request for oral arguments. Ang isa ding mali last year Wala. In fairness and with all due respect sa Supreme Court, legal analysts, academics, professors, and constitutionalists, lahat sinasabi, kung nag-oral arguments, Wala nangyari, di ba? walang oral arguments last year. Kung nagka-oral arguments, baka mas napaliwanag sa mga justices kasi they can ask on the spot. They can clarify questions on the spot. Baka maganda magkaroon ng oral arguments this time para naman magkaroon ng clarificatory. Kailangan ba manggaling Hearing. manggaling ito sa Kamara o pwede mag-initiate dito ang Supreme Court? Moto proprio pwede naman sabihin ng Supreme Court, we set it for oral arguments. But the House, I think, excuse me kung may nakikinig po sa House, pag nag-file po kayo ng response, mag-request din sila ng setting of an oral arguments. Pwede bang i-deny ng Supreme Court yung oral argument? Pwede, pero bakit? This is a big issue, this is a national issue, this is an issue of transcendental importance. Kung sabihin din nila na, ang dami-dami problema May oral arguments sa April Alam ko may 2 nakaset. So, isabay na. Pwede pala siya. Tipid yun, di ba? Nag-oral arguments ka na sa ibang kaso. Why not set another one? So yun talagang... So, The Supreme Court has postponed its Baguio session in respect or Oo nga pala, no? in Meron silang deference session. to the energy crisis as a way to conserve resources, etc. Usually nagbabagyo sila sa summer. At doon ang oral argument. Sabi nila, hindi. Let's postpone or cancel it. Dito na lang tayo sa Maynila mag-oral arguments. Mag-oral arguments ka na sa April, isabay mo na tong kay VP Sara. So mas madali ngang isabay kasi nandito lang sa Metro Manila, no? I think so. There should be no reason. Ano na yan? Tuhog na yan. Magsasave ka ng resources Nag-oral arguments ka na doon sa iba. Isabay mo na to. Sabi ni Chairperson Jervil Luistro, binigyan sa kanyang pagbibigay din ang kanilang paggalang sa Supreme Court bilang pinakamataas na hukuman sa bansa. At sinabi niyang susunod naman ang Kamara sa anumang legal na utos na ilalabas ng Korte Suprema. Gayunman, muli din niya iginiit na hindi paglilitis yung kanilang ginagawa kundi pagtukoy lamang kung may probable cause para umusad ang kaso sa Senado. Let's see. Let's hope. Let's pray. Ang oil crisis talaga kasi out of our hands naman yan Only Trump and Israel can stop the oil crisis. So tayo, in terms of accountability, in terms of upholding the Constitution, pwede yan simultaneous. Pwedeng multitasking. So speaking of Trump, pinahold niya muna for 10 days yung atake. Pero doon lang sa mga may kinalaman, yung mga Energy. installation na may kinalaman sa energy. Power plant. Yung mga power plant ang pag-atake. Kasi Pero sa ibang angulo ng gera. Sa ibang mga military targets, tuloy pa din. Kasi kapag tinira mo yung power plants, titirahin din ni Iran. Lahat ng power plants and water plants. Remember, sa Middle East, ang importante sa kanila is yung desalination plants. Kasi to get potable water. Yes. Pag tinira yan ng Iran, crisis talaga yan sa Middle East. Pero Attorney Jess, anong sabi pa ng Tweety Board ninyo? So ito na, may mga nag-file na, may dumulog na sa Korte Suprema. Anong sabi ng Tweety Board nyo? Anong I think mangyayari? sa Monday, baka mag-file naman yung legal team ni VP Sara to cure or to correct yung absence of legal standing neto ni na Attorney Torion and Attorney Jimmy Bondoc. Because, again, Attorney Sheila Sison has already said that she thinks or she believes the proceedings are unconstitutional. So, hindi malayo na sila din mismo ay mag-file para habang Holy Week, nababasa na yan ng Supreme Court justices, tapos baka mag-issue sila ng TRO after Holy Week. Pero ano to correct? Ano yun? Ano binabanggit mo? To cure. To correct or cure. Kasi sinabi nyo kanina yung standing walang legal or personality ni na Torion and Jimmy Bondoc. Sino ba sila? Hindi naman sila yung lawyers ni VP Sara. Taxpayers lang kamo And so, sa Monday, baka mismo legal team ni VP Sara ang
mag-file. Pero yun nga, napansin din namin, Attorney Jess, hindi ba parang magkaiba, magkataliwas yung sinasabi ng abogado at mismong ni VP Sara? Kasi sabi ni VP Sara, ibasura ng House Justice Committee yung kanilang reklamo, impeachment complaint. Pero ang sinasabi naman ng dalawang abogado, si Attorney Powa at si Attorney Season, na unconstitutional yan. So parang magkaiba yung appreciation nila. Acceptance yung di ba? Oo, yung isa. Ano kasi yan good cop, bad cop, doble cara. PR strategy yan Siyempre si Sara gusto niya mukhang matapang, she can face it head on anytime, wala siyang takot. Pero alam naman natin talaga, historically, ang mga Duterte, duwag. Mula kay Rodrigo Duterte, hindi sinipot. Si Waldy Carbonell, ito si Baste, hindi sinipot. Si General Torre, ito si Sara, tumakbo sa SC last year. Nagkukunwari lang matapang si VP Sara. What is consistent kay VP Sara is she's consistently inconsistent.